Magandang hapon na po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito na naman po ang inyong Nanay Riley. Tayo po yung mag-sharing muna. Meron po tayong binasa na salita ng Diyos mula sa Old Testament. Ngayon po, magbabahagi naman po ako dito sa New Testament. At inaanyayahan ko po kayong muli na buksan po ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 19. Verse 13 hanggang 15. Maliit lang po ito mga kaibigan. At kung ready na po kayo, basahin ko na po sa inyo. Ang title po nito, Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Sabi po dito sa verse 13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Verse 14, datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, maghahari ang Diyos. Verse 15, ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Ayan. Mga kaibigan, pag tinignan natin, ang mga bata ay wala pa namang pananampalataya yan na tama sa harapan ng Panginoon. Kasi nga mga bata pa. Kumbaga wala pa silang masyadong alam patungkol sa pananampalataya. Ang mga bata ay kung ano lang ang sinasabi ng kanilang nanay at tatay, ng mga ate at kuya, ayun lang ang kanilang susundin. Ngayon kapag pumunta na sila sa school, kung ano yung itinuturo ng kanilang mga guro o mga teacher, yun lang din ang susundin ng mga bata at kanilang gagawin, di po ba? Bakit nga ba ginawang example ng Diyos ang mga bata? Sabi nga po dito sa ating binasa ay sa 14, datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila maghahari ang Diyos. Bakit nga ba naghahari ang Diyos sa mga bata na kung tutuusin ay wala namang tamang relasyon sa Panginoon at wala namang uunawaan pa sa salita ng Diyos? Alam niyo mga kaibigan, ang bata kasi ay may mga pusong mapagpakumbaba, pusong mapagpatawad. Di po ba ang mga bata kapag nag-aaway, napansin niyo rin ba? Minsan nagsusuntukan na yan, lahat-lahat, nagkakasakitan na. Pero at the end, sila na naman muli ang magkakasama, magtatawanan, aakyat sa mga puno, maglalaro na naman sila ulit, magsasakitan na naman sila ulit, mayroong nahuhulog, may itinulak, may umiiyak, may nagsusumbong sa magulang, nasaktan. Tapos kinabukasan, sila na naman uli yun, ang magkakasama, naglalaro uli, naghahalakhakan. Pero ang nakikita ako sa bawat nangyayari sa buhay nila, kasi ako dumaan din naman ako sa pagkabata siguro naman kayo mga kaibigan dumaan din, di ba? Lahat naman tayo ay dumadaan din. Dumaan sa pagiging bata, pagiging paslit, pagiging musmos. Ako nung araw, dahil suwail nga ako na bata, kahit gaano kataas na yung aming inaakyatan na puno, isa lang yung gusto kong mangyari doon. Itutulak ko yung kalaro ko para mahulog sa taas at mapilay. Ganyan po ako kasamang bata nung araw. At ang tawag po sa laro na yun ay aswangan. Yun po ang tawag sa amin sa probinsya namin. Ngayon, hindi po kami sa lupa maglalaro, kundi sa isa pong puno ng kahoy doon sa tabi ng dagat. Ngayon, maghahabulan po kami sa pamagitan ng mga sanga ng kahoy, magpalipat-lipat, halat-talon, hawak sa sanga kahit nagtanda, gurlis-gurlisan na yung aming mga balat sa binti, sa kamay, pati mukha kung minsan natutusok ng mga sanga-sanga ay baliwala. Pero ako po ay hindi po ako ganun kasaya sa ganung laro. Mas gusto ko po na may mahuhulog. Yung kapag nahuli ko, kunyari ako yung taya, pag nahuli ko, itutulak ko para mahulog pababa, para hindi na siya makakapit sa sanga. So yun po. At nangyari nga po yun. Nangyari po yun. Nung kami po ay naglalaro,
Meron po kasi ng mga kalaro na madaya, mga kaibigan. Grabe po, madaya. Nung sila ang taya, hindi po ako tumatalon pababa at tatakbo para pa umuwi ng bahay. Iyan po, doon po ako nagagalit talaga. Kaya gusto ko talaga na hindi siya tatalon kusa, kundi ilalaglag ko talaga siya sa lupa. Bilang bata, yun ang kaisipan na kumbaga bata ka pa, meron ka ng pagkainis, pagkapuot sa puso mo. Depende sa na-experience ko rin sa aking kapwa bata. So ito na mga kaibigan, ang tanong dyan ay ang pagpapatuloy ng kwento ko bilang bata. Hindi ako na uli ang taya, so manghuhuli na ako sa kanila. Ngayon, nahuli ko na yung iba. Isa na lang talagang hindi ko nahuli, yung pinsan ko. Aba, ay biglang tumalon mula po doon sa sanga, tapos kumaripas ng takbo pa uwi. Dapat siya na yung magiging taya Kasi siya na yung last Nako mga kaibigan, talon din ako mula doon din sa sanga, talon din ako pababa. Hinabol ko po yun. Pinsan ko po yun, hinabol ko. Sakto po, yun po kasi ay miyembro ng INC ang kanyang mga magulang. At yun po ay mga auntie ko din, second cousin ko po yung hinabol ko. Tapos, nagpatulong, pasaklulo sa kanyang nanay. Sabi niya, ayun na si Riley, gusto akong saktan. Nandun po yung isang leader nila sa church. So, nag-react din, pati yung leader, oy, anong karapatan mong saktan ito? Sabi ko kasi, yung anak mo, sabi ko dun sa auntie ko, siguro ang grade ko yung mga kaibigan, grade 4. Yung edad ko po ngayon, matindi na po ako manindigan Yung anak mo, nung siya na lang talaga ang nag-iisa at magiging taya na, tinakasan ako. So ayoko yung maging taya ako forever. Nagtatakasan mo ako tapos hindi ka na makikipaglaro sa akin. Hindi talunan ako nun. So kailangan talagang mahawakan kita sa balat mo para sabihin ko na, huli ka, ikaw ang taya. So yun lang ang gusto ko. So alam niyo po mga kaibigan, nandun po sila sa maliit na tindahan nila. Talaga pong pinasok ko doon sa loob ng tindahan para lang sapakin. Kasi para lang matats ko yung katawan niya para maging taya. Sinapak ko talaga. So ibig sabihin siya na ang taya na ko. Ito na, kumuha na ng walis tingting yung kanyang nanay at ipapalo sa akin. Yung pinakapuno pa naman ng tawag dito, ng walis tingting. Siyempre, mabilis po akong tumakbo So, tumakbo na po ako pa uwi. Alam niyo po ba yun? Matagal na panahon na hindi sila nag-usap ng nanay ko nang dahil lang sa amin. Pero ako po, mga ilang araw lang, magkakalaro na kami uli. Yung pinsan ko, pero yung aming mga magulang. Nagkagalit-galit na kesyo yung anak niya. Sinapak ko. Hindi naman po ganon yun Yung sapak ko, ibig sabihin boom, huli ka. Para siya ang taya. Kasi alam nga naman ang tema pa naman po ng aming laro nung araw asawangan. Hindi ako po yung asawang dahil ako po yung taya na hindi nakabawi. So yung anak niya naman ang asawang ngayon. Kaya alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot yung mga magulang na kumakampi sa mga anak. Sabi naman ng tatay ko, sige, pakinggan ko nga kung anong nangyari. Yan, tatay ko kasi, tumanda na po yun Lupon po yun ng barangay. Kumbaga lately na, bago pa siya mamatay, mga matagal-tagal pang panahon. Mahilig po yun sa politika. Sabi ng tatay ko, sige nga, pakinggan ko antang. Sabi doon sa sa nanay ng ko. Ano bang nangyari? Anya, sinapak ang anak ko. Bakit nga sinapak? Ano bang nangyari? Ba't sinapak naman ni Riley yung anak mo? Tinanong naman ako ng tatay ko, ba't ka naman nanapak? Sabi ko nga, naglalaro kasi kami ng aswangan. Ngayon, lahat ng mga kasama namin, nahuli ko na. Natats ko na sila. Siya na lang ang hindi. Ngayon, ang ginawa, mula doon sa puno, tumalon, tapos kumaripas ang takbo pa uwi kasi ayaw niya maging aswang. Sabi kong ganun, ayaw niya maging taya. Sabi ng tatay ko, meron naman palang katwiran Sabi ng tatay ko, pag nakipaglaro ka, siguraduhin mo na mabilis ka, na hindi ka maging taya. Pero kung hindi ka mabilis sa anya, ay magiging taya ka. Pero wala talagang naglaro na laging panalo. Lahat ay makakaranas ng talo at kailangan tanggapin mo yun pag natalo ka. So, sa madalit salita, dahil sila ang magpinsan ng tatay ko at ng nanay, nagkaintindihan hanggang sa mga ilang buwan pa, nagkabati na rin yung nanay at nanay niya
Kumbaga parang hipag na lang ang dating doon. So, nagkaayos sila. Kaya lang mga kaibigan, no, ako naman yung bata na kapag nakakaranas na ako ng, bagamat andyan, nagpapatawaran, naglalaro uli. Pero, ako naman, sa isip ko naman, next time hindi ka maayos na kalaro, hindi na ako masyado makikipaglaro sa'yo. Yan. Kumbaga, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, dapat may natututunan tayo, may lesson tayo, para hindi na tayo makagawa uli din ng bagay na mali. Ayan. Kumbaga, sa laro, bilang mga bata, umiwas tayo doon sa mga batang madadaya, di ba? Lalo na pag basketball, hindi ako makatagal sa panood ng basketball kasi kapag nakita ko yung anak kong sinisiko, pinapatid, hindi ko yun kaya, nakakapag-react ang aking puso. Pero, bakit ginamit ng Diyos? Balikan natin ito. Bakit ginamit ng Diyos na halimbawa ang mga bata? Kasi, madali pong magpatawad ang mga bata. Ang mga bata, ang mga anak ko, nakakaranas din po yan ng mga ganyang sitwasyon. May mga kaaway-kaaway din sa school. Pero, at the end, sila-sila na naman ang magkakasama, magkakabarkada. At minsan nga, yung mga bata na lumaki sila mula sa pagkabata, sila pa rin ang magkakasama, tapos nagiging mag-best friend hanggang sa kanilang paglaki. Kasi ganyan nakita ko sa mga anak ko. Yung kanyang mga kaibigan noon, mga bata pa sila, yun pa rin ang kanilang mga kaibigan ngayon, naging ninang na ng kanilang mga anak. Kaya tayo mga magulang minsan, mga kaibigan, tignan din natin yung pagkakamali ng ating mga bata. Huwag tayo yung basta nilang papanig. Basta-basta, agad-agad, hanggat hindi duguan yung ating anak na umuwi sa ating bayan, huwag tayo magpanik. Kung mga sumbong-sumbong lang ang ating mga anak, kunyari, yung edad ng anak natin ay 5 years old, 6 years old, o kahit pa man mga 10 years old na yan, dapat tinitignan pa rin natin yung kwento o anong nangyari. Kasi ang ingatan natin dito, kunyari, magkakapitbahay tayo, magkakamag-anak, magpipinsan, magkakaibigan, tapos dahil sa ating mga anak, dahil nag-away, ano rin tayo doon sa kanilang away. Tandaan po natin, iba ang damdamin ng mga bata sa matatanda. Ang mga bata, madaling lumimot, madaling magpatawad. Pero, ang mga matatanda, Diyos ko Lord, mula pa doon sa panahon ng kanilang kabataan, hanggang sa mga nangamatay na lang, hindi na nag-usap-usap. Hindi rin alam kung nakapagpatawad ang bawat isa. Ang tawag po dyan ay spirit of pride. Yan na po. Naalala ko po nung araw, yung mga simple lang, yung mga simpleng ng plansang diuling, hiniram ng anak doon sa kapitbahay. Hindi na isauli agad. Kung bakit naman kasi hindi nagsasauli agad, mga kaibigan. Murahin ng may-ari ng plansa yung anak na nanghiram, anak ng kamag-anak. O di pag namura yung anak, ang kaaway na yan, yung nanay ng anak at saka yung hiniraman ng plansa. Parang kulang na kulang sa unawa ang tao. Kulang na kulang sa unawa. Ibig sabihin, kaya nangihiram siguro kasi wala. Dapat naman din, nung nangihiram, para walang gulo, ibalik agad. Kumbaga talagang meron pong participation ng bawat isa kung bakit nag-aaway-away. Pero sa mga magulang po, gayahin po natin ang mga bata. Kahit anuman po ang sigalot sa bawat isa. Ako mga kaibigan, sabi ko nga, Lord, sa gitna ng aking mga dinanas sa aking mga pamilya. Yung kuya ko, bugbugin ako mula pa nung ako ay 6 years old. Kakaranas na ako ng bugbog sa pamilya ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Lahat na lang. Nasaktan ako ng bawat membro ng pamilya ko. Pero, hindi pa man ako nakakilala sa Panginoon. Andoon po ang pagpapatawad ko palagi. Alam niyo po, yung mga pasa ko, grabe po yung mga pasa ko, ang mga kulay yan, para mga talong. Pag tinitignan ko po yung balat ko na kulay talong, grabe. Ang mga pasa, iniiyakan ko lang po yan. Tapos,
pag natapos na akong umiyak, paglabas ko po yan ng kwarto, oras ng pagkain, sasabihin ko naman sa kuya ko ng bugbog, "Nong, hindi ka na, kakain na tayo." Hindi po ba? At bago pa man po namatay yung kapatid ko, napatawad ko na siya. Tumingi rin po ako ng sorry sa kanya na kung minsan ay nakakasagot na rin ako dahil nasasaktan ako. Lalo naman po yung tatay namin kasi alam niya po, ang nakikita ko dito ay yung forgiveness. Yung pangunawa na malawak na nais ng Diyos na makita sa ating buhay, na ginagawa niyang sample ang mga karakter ng mga bata na hindi nagtatago ng puot, galit, hinanakit, at paghiganti sa puso. Kaya sabi ko nga, talong-talo tayo ng mga bata, yung mga puso ng mga bata. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga, 5 years old lang ako, nakakatikim na ako ng palo sa aming tatay, hanggang sa siguro ang huling palo ng tatay ko sa akin nung second year high school ako. Nung third year, hindi na, lumalaban na ako eh. Grabe po yun naman kasi pag namalo, mga sanga ng bayabas, yantok, sinturon, sampayan, nylon na lubid, mga lagayan ng pagkain ng baboy, mga timba, kasirula, bato yun, kung tamaan ka sa ulo, edi goodbye world. Hindi po ba? Kaya ang itinuturo po dito ng Diyos sa atin yung magpatawad tayo, magpatawad agad, patawad na lang agad, para matapos na, para wala po tayong panagutan sa harapan ng Diyos. Kasi kapag meron pong nanakit sa atin, tapos napapatawad po natin, nakakapag-isip din po yan yung nanakit na, huy, bakit yun? Nasaktan ko na pero ang pagkikisama sa akin at respeto ay ganun pa rin. Kasi yun po ang nais ng Diyos, yung matuto po tayo magpatawad. Kaya nga po, ginamit po niyang example ang puso ng mga bata. At ipinatong po ng Diyos ang kanyang mga kamay at pinagpala. Pinanalangin po ang mga bata. Kaya mahalaga po sa Diyos ng mga bata eh. Kaya wag din po nating apihin tayo mga matatanda. Ay, wag po tayo mga api ng mga bata. Alam niyo po minsan may mga nangihingi ng mga bata. Eh, siyempre uso yung mga sindikato yan, sindikato. Eh, hanggat hindi naman po tayo masisindikato dahil meron naman po tayong discerning spirit. Pero kung ano po meron tayo eh, kung nagugutom talaga sila, bigyan po natin ng pagkain. Yung halaga po na 5 piso, 10 piso, hindi po yan kawalan sa atin mga kaibigan. Makatulong tayo sa mga bata. Kasi may mga bata talagang hindi rin pinalad. May mga bata talagang hindi nagkaroon ng maayos na pamilya. Kaya nga po siya lang napapariwara. Mostly naman po napapariwara yung nakikita natin sa kalsada ng mga kabataan. Maliban doon na sa mga nagbibigay ng sobre sa loob ng jeep, yung mga bata talaga na makita natin na talagang nakakaawa. Huwag na po tayo mag-isip na sindikato yun. Magbigay na lang po tayo kung gusto natin. Ngayon kung hindi tayo magbibigay, huwag tayo magbigay, pero huwag na tayo magsalita. Kasi mahalaga po yan sa Diyos ang mga batang yan. Kaya mga kaibigan, sana po yung ating buhay, yung ating karakter, yung ating attitude, yung ating kaisipan, yung uri ng ating pag-uugali, pagkatao, sana mamana na natin lagi ang mga bata. Alam niyo po, nung meron pa kaming tawag dito, van, ay, Diyos ko mga kapatid, parang yung atay ko nalalaglag. Kasi ang asawa ko, lost din po yan, short temper din po yan. Kapag kinat po siya sa highway o sa expressway, hahabulin niya talaga yan hanggat hindi niya yan nabutan, hindi siya titigil. Sabi ko sa kanya, one time, mayroon pong nag-cut na tawag dito, taxi. Uso pa yung mga taxi nung araw eh. Ang laman ng taxi ay isang nanay at 2 bata na sa likod ng
taxi driver. Kinat po kami sa expressway. Hinabol po ng mister ko. Pero galit na galit siya, nagigigil. Hindi po yan nagsasalita ang mister ko ng marami. Mas nakikita ko lang yung mukha niya talaga kung paano magalit. Nag-intercede ako, Lord, Lord, Lord. Pawiin mo ang galit sa isip ng, ay damdamin ng asawa ko. Hanggang sa nagkaroon ng traffic. So yung taxi talagang binira niya rin ng pagkatulin-tulin. Parang karamdam siya ng takot. Pero habang medyo umuusad-usad ang traffic, talagang ang ginagawa ng asawa ko, talagang kinakat niya na lahat ng nasa harapan niya, mga sasakyan, para abutan lang yung taxi na yon. Sabi ko sa kanya, tignan mo to ha. Kung pamilya man ang taxi driver yon, andoon yung kanyang asawa, 2 anak, plus yung driver. Hindi natin alam kung sino mawawala sa atin. Ako nandito rin sa sasakyan natin at ang ating mga anak. Hindi rin natin tiyak kung anong kapasidad din ng driver na yun, kung paano din siya lumaban. Mamili ka. Yung makapatay tayo o mapatay tayo. So, unti-unti nag-iisip yung asawa ko. Kung kinat man tayo, salamat sa Diyos dahil hindi tayo na-disgrasya. At ipanalangin natin sa Panginoon na sana yung driver na yun matuto ng tama na karakter sa gitna ng South Super Highway, Expressway, para hindi siya makadisgrasya at hindi rin siya madisgrasya. Paulit-ulit yan mga kaibigan. Nandoong may motor, ikakat kami. Ganun talaga eh. So titignan talaga ng Diyos yung ating karakter. Ang asawa ko, hindi pa talaga yan pure na mananampalataya. Talagang yung galit talaga yan. Pag gumawa ng hindi tama ang mga kapwa driver sa kalye, talagang doon siya galit. Sabi ko sige lang, bahala na ang Diyos doon sa mga gumagawa ng mga hindi tama. Kaya kailangan talaga natin yung hinahon. Kaya nga yung mga bata ang ginamit ng Diyos na example na ipaalala sa atin ng mga matatanda. Kasi sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ang hinahon. Hindi lamang sa pag-aaway o magkaroon tayo ng kaaway sa labas ng bahay natin, lalo na sa loob ng bahay natin. Ang labanan ngayon ay nasa loob na ng bahay eh. Pamilya na ang kalaban ngayon. So hinahon lagi at ang pag-ibig ng Diyos ang umiral sa buhay natin. Kasi kung wala tayong kahinahunan ay sos. Kung bukas mo nga ng social media, andyan na yung awayan ng mga YouTuber, di ba? Ngayon, kung sino ang kinakampihan mo doon, makakapag-ano ka din eh. Makakapag-comments ka rin ng hindi tama eh, di po ba? Kahit man lang sa comment section eh, nagkakamali po tayo. Nakikitaan po tayo ng Diyos ng kahinaan at pagkakasala, pagkakamali. Kaya ang labanan po ngayon, kaliwat kanan. Pagbukas ng social media, may labanan. Pagising mo sa umaga, may labanan. Lumabas ka ng pintuan mo, gate mo, may labanan. Pero kung nasa atin po ang tunay na relasyon at pananampalataya sa Diyos, at nasa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos, at kasama natin ang banal na Espiritu Santo, ilalayo po tayo ng Diyos sa mga ganong sitwasyon. Sabi ng anak ko nung nakaraan, Mama, grabe, yung sasakyanan niya, muntik-muntikan ako. Gusto ko siyang habulin. Ang laki po ng motor ng aking anak. Galing siya sa trabaho. Kaya lang mama, naisip ko, si Sepi, yung kanyang anak, nag-iisang anak pa lang nila, baby pa. 8 months pa lang. Ganun pala mama, no? Kapag may anak ka na, kahit gustong-gusto mong bumawi, nagaya ng panahon na mga binata pa ako, hindi mo na pala pwedeng gawin yun kapag may pamilya ka na. Yes, sabi ko sa kanya, salamat sa Diyos kasi naisip mo yun. Kaya nga binigyan kayo ng anak agad. Kasi ang trabaho mo, pagpasok mo sa trabaho nakamotor ka, pag uwi mo dito sa Laguna nakamotor ka, at napakaraming tukso ng demonyo sa kalsada. Kaya yan mga kaibigan, kahinahunan lagi ang ating kailangan para mailayo po tayo sa kapahamakan.
at pangunawa, magpatawad sa mga tao na gumagawa ng hindi tama sa buhay natin. Kaya nga po yung sample, yung mga bata, ganyan po ang mga bata eh. Pagkatapos na magsuntukan, magsabunutan, may iiyak, maya-maya sila na naman na magkalaro. At salamat po sa Panginoon sa kanyang salita kasi talagang mabisa po yung salita ng Diyos. Sobrang mabisa po. Kaya mga kaibigan, dito na po natin tatapusin itong ating sharing time. Dito po sa Mateo chapter 19, verse 13 hanggang 15. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo sa kabutihan na ang Diyos po ang napaparangalan natin, hindi po ang kaaway at hindi ang ating sarili. Salamat po sa Panginoon. Patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.